paano naging tatay, naging kaibigan, naging kuya, si Sir Reynaldo. And then po, magkakaroon po tayo ng video presentations. And then meron po tayong flower offering, that's expression of gratitude, at iba't ibang mga announcement. Ngayon po, simulan po natin po sa isang prayer sa pangunguna ni Ma'am Rachel. Let's get our presence together. Heavenly Father, we gather here today with hearts full of sorrow and gratitude as we remember and honor the life of our beloved Father, Reynaldo Alcantara Joseph. We thank you for the countless blessings He brought into our lives, for His love, guidance, and the many cherished memories we hold so dear. Lord, as we come together in this time of mourning, we ask for your comforting presence to surround us. Give us strength to face our grief, and may your peace, which surpasses all understanding, fill our hearts. Help us to lean on one another and find solace in the love and support of family and friends. We trust in your promises of eternal life and believe that our Father is now in your loving arms, free from pain and suffering. May his soul rest in your perfect peace, and may his legacy of faith, love, and kindness continue to inspire us. Guide us through this difficult time, Lord, and help us to honor our Father's memory with the same love and grace He showed us throughout His life. In Jesus' name we pray. Amen. Magsipo po tayo. Si Sir Reynaldo Alcantara Joseph po ay ipinanganak noong March 2, 1948 at siya po ay kinuha ng ating Panginoong Diyos noong July 11, 2024 sa edad na 76 years old. Siya po ay lehitimong taga-Bacoor at nakapangasawa kay Ma'am Lydia Jose at sila ay nakatira po sa Mainit. Ipinagkalooban po sila ng 5 anak, 2 babae at 3 lalaki. At meron po sila sa ngayon, meron po silang 14 na apo na kung saan ito po ang lalaki at ito naman po ang babae. Sa pagsilang po natin, nakatalaga na rin po tayo kung paano tayo kukunin ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po kung nakikiramay po kami sa pamilya ni Sir, tanghiling po namin, mabigyan po ng kalakasan at pananampalataya na magpatuloy muli sa kabila ng kalungkutan. Ngayon po, pakinggan po natin si Ma'am Chelly kung paano po ba naging tatay si Sir Reynaldo. Ma'am Chelly. Good evening po. Ganda ako lang. Si Daddy, ano ba sabihin? Si Daddy, masado. Mabait naman. Pero siyempre may lahat naman tayo may mga shortcoming sa mga body part. Kung hindi ko makalimot, every time na tayo tatanungin ko, pero ka ba? Ano ba gusto mo? Kahit kung walang tinanong ko yung pangalay ko, sabihin niya sa akin, pwede ako sa parang ko. Ganun siya. Pero minsan talaga, hindi lang din talaga maintindihan. Kasi nga, masyado mainitin ako. Pero pagdating din naman sa amin, napakasik din naman sa mga anak niya, sa mga ako niya. Matuwa siya pag naging uuwi siya dito. Umuwi siya nung March, pagka-birthday siya. Gusto niya talaga umuwi.
niya ng dad ko. Kasi nga, ano naman siya, pag may pera siya, walang problema. Nibigay naman niya lahat sa amin kung ano gusto namin. Pero kung wala talaga siya, magpapromise lang niya ako. Next time, pag meron ako, bigyan ko. Ganun lang. So, wala namang perfecto. Pero siyempre, mahal namin niya, tatay namin niya. Kung ano man yung pagkukulit niya sa amin noon, natawag na namin siya. At least ngayon, nagkakasama-sama kayo magkakapatid. Nag-unite kami para sa kanya. Sa tagal na hindi kami nagtitito magkakapatid. Puro video pa na, ganun lang, pero yung pinasama kami. Natitil ko pa rin sa lahat. Sabi nila, ako gawin pa po rito. Yun yung sabi nila. Pero mahal na mahal ko na. Pero sa mga kapatid ko, mahal na mahal ka nila. Isa na talaga, hindi tayo nakakaintindihan, pero okay lang yun. Ganun talaga. Wala kami nagpagpento. Pero meron na din tayo pa rin. Masama. Daddy, nasa kiss. Mahal na mahal ka namin. Salamat po. Best moment na muling magsama-sama at muling ipagpatuloy yung pag-ibig na ibinigay sa atin ni tayo mga bata pa. Ngayon naman po, pakinggan naman po natin si Ma'am Lilia, balain ni Sir Reynaldo. Paano po ba ang nyo nakasama si Sir? Good evening po sa lahat, mga kapatid. Ako si Lilia Rojas. Asawa ko. Naging nagkakakilala na kami lahat ni na Pani Rene dahil si Ruel, na anak niya, in love sa gusto ko. Kaya kami nagkakilala. So, manulan namin si Ruel, kami magbabalagi. Sa Vancouver kami lahat nakatira. At dahil para isang pamilya na kami, sa isa't isa, malalapit kami sa isa't isa. Masayahin na tao sa pare. Kanga ni Cherry, hindi perfecto ang lahat. Ako rin, meron din akong ups and down. Lahat ng tao may ups and down. Pero kagaya ng sinabi ng ating MC, ito ay magiging mas pag-unite kayo, kapatawaran, dahil sa pagmamahal, lalo pa kayong united to each other. Si Baling Rene naging co-worker din ng ating mister sa isang communication, ang tawag namin Delos. Sila ay magtatrabaho doon noon. Pero siyempre ang isang tao, hahanap na hahanap ang mas maganda ba at mas maraming pera. Kaya umalis siya sa kanilang trabaho at humanap ng mas maganda ba. Masayahin na tao si Pare Rene. Siya ay mas matanda sa amin, pero ang judgment sa kanya, lagi niya ang heart. Talaga, pagbabaro, pag-iisip, pagmamahal, nandun, always young at heart. Kaya young looking lagi. Masayahin siyang tao din. Ako, kinukongratulate ko siya eh. Kasi masabi ko pa rin na siya ay lucky man, lucky father.
lucky grandfather. Kasi yung apo namin dalawa lang apo namin, kina Ruel at saka yung anak ko si Titi. Lahat ng kanilang graduation day, andun siya. Itong May, dumating siya dahil nag-graduate ng grade 12 ang bunso ni na Ruel at si Titi, si Matthew. Nandun siya. Wala ini. Naka-smile lang siya. So, he attended all the graduations of grandsons niya. Galing dito. Then, ang last day namin na pagkikita, lahat-lahat, nag-blow out sila the next Saturday after the graduation. Doon kami nagkikita-kita. And ako ay witness ng pag-uusap nilang mag-aama, mag-iina as a family. Diyan ko believe nag-reconcile silang lahat. So I know that Padre Rene is so happy because everybody asks forgiveness to each other. Kagaya nga sabi ni Cherry, no one is perfect. Kaya siya masaya. Umuwi siya dito sa Pilipinas na masaya. Dahil sa pagmamahal na yun, bumuklod pa ng napakatapat na pagmamahal sa bawat isa at lalo na sa aking pumaring Lilia. So forgiveness, ano yan ay mas matapit pang pag-ibig sa bawat isa sa kanila. That's why they are all here. Nandito silang lahat. Then, the last word na I heard from him, sinabi niya sa amin, mag-asawa, "Pare, mare, see you in the Philippines." Kasi 2 days lang ang pagitan namin, umuwi siya una, ako sumunod kami. At ito na nga ang pagkikita namin. It's sad, dahil wala siyang buhay. But I still say, it's good. Kasi hindi siya naghirap. Hindi siya naghirap na namatay. Ang bait ng Lord, di ba? Pag mahal ka ng Lord, hindi ka na niya pahihirapan. Dahil yung kapatawaran ng bawat isa ay nanduduon na at napalitan na ang mga heartaches and everything sa pagmamahal ng pamilya. Kaya siya hindi naghirap. Napakaswerte si Pari. Lumakad lang na lumabas, pagkatapos, andun na. Kinuha na ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, "Anak, umuwi ka na sa amin." Sa akin. So, he's so happy. And then I know, Father Rene, you went home to the Lord happy. Dahil ang bumalik ang pagmamahalan sa iyong pamilya at andito lahat ng iyong mga anak. Si Padre Lee, si Pumari, kasi nakaano naman siya na mag-Alaska. Kaya hindi siya nakauwi ay wala. They will keep on, tawag sa amin dito. So, kung saan ka man ngayon, Padre Rene, I know you are with the Lord. Nandun ka sa kingdom ng ating Panginoon ngayon. At alam ko masaya ka sa tinarurang ngayon. So pray for us. Pray for your children, your grandchildren. So, ito lang ang masasabi ko sa iyo, maliban kung may sasabihin ng aking esposo. Kasi nasama sila sa trabaho. So, that's all my mga kapatid at good night to everyone. Maraming pong salamat, ma'am. Nasabi na naman ni Darlene ko, yun lang ang pinagsasabi. Ang sabi ko siya, talagang
sa trabaho, very serious siya, serious sa trabaho. No problem sa kanya. Siya ay on time. Although, double sa biyata, siya ay triple job pa. May dalawa yung aming pinapasokan sa amin. Ang sasabi ko sa kanya, napaka-bait din niya. Kasama. No problem. Kasama ko siya. Talagang ipagtatanggol ka niya. Kung may problema sa aming samahan, you can rely on him. So, yun lang masasabi ko na siya ay isa rin kulirang ama sa mga anak. Tapos mo, kaya united. Thank you and good night. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pagpunta. So, ako pala si Ruben, pang-apat. So, explain na yung experience ko sa ito eh. Katulad nga ng sabi ng ari ko, wala nga talaga perfect na father. Pero yung tatay ko, like, tinry niya. Dahil sa sitwasyon. Kasi hindi naman kami lumaki tatay ko. Like, nakasama na lang namin sa Canada. Doon na nagsimula yung na-experience ko na yung present niya sa amin. So, mahirap ma-explain eh. Especially na nagkapabila na ako. Nandun siya. Ano to eh? Pareho sila ng nanay ko. Independent. So, kung nagkasawa na kami, laging pareho sila kami independent. Pero yung sa sitwasyon namin, yung nanay ko nasa akin, tapos siya naging independent. Like, hindi ko siya masyadong nakikita. Kumatawag siya sa akin na tulong ko. Sabi ko sa kanya, pumunta ka lang sa akin. Walang problema. Huwag mo ilayo yung sarili mo. Pero siyempre, dependent yung tatay mo. Ayaw nang humingi ng tulong. Pero minsan, hirap na rin siya. Kailangan niya ng tulong. Nandun ako kung kailangan niya ng tulong ko. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya dahil yung dalawa kong anak, every time na ini-invite ko siya sa mga ganitong special na ano sa amin, nandun siya, walang problema. Hindi siya nakakawin ng Pilipinas, katulad ng itong huli. Sabi ng biyanan ko na bago siya bumalik sa Pilipinas, kailangan niya makita yung ako niya ng Winaway. So kami ng daddy ko sa akin, wala akong problema sa kanya. Like, proud na proud ako na tatay ko. Pero minsan, sabi nga nila, may mga anak na favoritism, may ano. Sa akin, hindi ko inisip na favorite ako o hindi. Basta, nagkakaintindihan kami kahit sabihin mo na mga kanado o ano. Kung muling nagkausap kami, ako yung nag-push sa kanya na nag-usap muna kami na anong plano mo? Gusto mo pang bumalik ulit sa Pilipinas? Saan ka masaya?
mag-uusap-usap kami para magawa namin ang paraan. Mahirap din kasi ang sitwasyon niya sa Canada mula nang nag-retire siya. So, independent nga, hindi mo maririnig anong complaint na kung magkukulang siya o whatsoever na pangangailangan niya. Pero ako, lagi ko siyang inaano. Alam ko, as na anak ko, nararamdaman ko na may problema itong tatay ko. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong problemahin. Kaya sa pera o ano, kung sino man ang gusto mong tulungan, alam ko na ganyan ang gagawin mo. Sabi ko, walang problema. At magtulong-tulungan tayo. Pero yung experience sa kanya, like yung pagiging tatay niya, wala akong naging problema sa kanya. Kaya, mahirap din na, kaya nung huli, usap-usap kami, kahit wala akong kasalanan, wala siyang kasalanan. Hindi ko alam bakit parang nagpapatawad, sabi niya sa akin, pasensya na kung ano yung mga sa iyo, gano'n. Sabi ko, hindi ko nga iniisip eh. Sabi ko, sa akin, wala na lahat kahit kung ano nangyari sa inyo ng nanay ko. Sabi ko, wala. Kayong kami, wala. Patay ka namin, wala kami masasabi. So ngayon, hindi ko, parang naano rin ako dahil isang buwan lang siya dito. Ang plano namin, bago magpasko, babalik siya. Nangyari na nga nangyari. Masakit lang isipin, like hanggang ngayon parang hindi ko alam kung patay siya o ano. Mahirap eh. Like kung kailan nagkakaganito na yung pamilya, nagiging maayos na maayos sa ngayon. Tapos na-realize ko ng huli na may purpose. Bakit siya nagsasabi sa amin na mga bagay na gano'n, pati sa asawa ko, humingi siya ng pasensya. Hindi ko ma-intindihan rin. Hanggang na nangyari na nga ito, sabi ko, I think, give up na siya. Kaya nung nakita nga natin yung kapatid niya na video na witness namin anong nangyari, ang nagdalay siya sa ambulance to hospital. Like, hindi ako makatingin. Gusto ko lumayo kung ano nangyayari. Pero nung nililipay siya sa paramedic, suko na rin eh. Sabi ng wala na talaga. Pero yung, alam niyo, yung pagmamahal sa tatay mo, kahit anong mangyari, sabihin mo na, no, dalahin niyo sa ospital. Gusto kong malaman kung anong desisyon ng ospital. Yun nga, kailangan mo i-accept. Yun ang nasabi nila na, ito na rival na. So, wala talaga kami magagawa. Pero yung talagang naisip ko, nang hindi niya sinabi sa amin na may siya ng tawad, tapos kung ano man lang nagawa, ingat sinasabi ko, sinabi ng mga kapatid ko na walang perfect tatay, pero tinry niya talaga. Ngayon parang sa akin huli na, hindi ko alam kung huli na, pero parang sapat na rin, na-accept na lang namin. Katulad nga na, hindi na siya nahirapan. Yun ang sa puso ko na, thank you Lord, hindi mo na siya pinahirapan. At least, masaya siya. Nakauwi siya ng Pilipinas. Short time naman yung pag-uwi niya, naging masaya siya. So, Dad, masasabi ko lang sa iyo, dahil hi Dad, rest in peace. Thank you sa lahat. Maraming pong salamat. Hey everyone.
Ako po yung pinaka-gamit ko ng daddy ko, which is yung different mom. Wala akong masabi, but my dad, we have lots of experience in the Canada. Ako yung kasama niya po doon for almost like 4 years po. And since my dad is getting old and pasaway na po siya, so of course, everyone that we're getting old, nag-change yung attitude, right? Okay naman po yung daddy ko. He's really good father. And since nga po yung nalaman ko yung daddy ko is passed away, couple days, hindi ko po alam kung masasyak ako or masusurprise kasi po, I know po na maano po siya, mawawala po siya sa Pilipinas kasi po, meron po siyang sakit. Due to for asthma po. So, kasi alam niyo naman po ang Pilipinas is ano po, yung weather sa mga taong mga sakit. And of course, hindi rin po natin maano kung makakasurvive po siya sa hospital. Pero, surprise lang ako kasi nakita ko po siya sa Walmart. I think last 2-3 weeks. Hindi ko alam kung nakita niya ako, pero nakita ko po siya. Pero in-ignore ko po siya, hindi ko alam. Yun po pala yung last na pagkikita po namin. So I'm really bad kasi po in-ignore ko po yung tatay ko dahil sa sama po na loob ko. Pero he's really good father po. He's the best man po. Kahit ano pong nangyari po sa amin dalawa, alam ko kung makapatawad na po ako. Hindi rin naman po ako nagkulang sa kanya kasi since the day na nag-move out ako sa kanya, hindi ko po siya pinabayaan. Yeah, so, Dad, this is the last time that I see you. I know we can see each other again. Alam ko masaya ka na, hindi ka na maghihirap. And, kita na kayo ng mother ko. Yeah, I'll see you the other side. Yun lang po. Dapat pala talaga yung every single moment. Nakasama natin yung mga mahal natin sa buhay ng pamilya natin. Dapat pala ipakita na natin yung pagmamahal. Kasi, natin kasi ako. Yung father ko sobrang love na love ko yun. Every time nasa ibang bansa din siya, pero hindi, kahit malayo siya, ay situate na nag-uusap kami at pinawin din. Hindi lang dahil sa mga holiday, yung mga okasyon, chine-check ko siya lagi-lagi. Yung pala yung lesson sa atin bilang mga anak. Mapapalitan lahat, pero yung magulang, hindi. Kaya habang nandiyan pa siya, ibigin natin yung pagmamahal kasi isang araw gigising tayo, tapos sasabihin natin na sayang kasi hindi natin nabigay lahat. Pero hindi din nagtatapos. Marami pa rin bagay tayo na ino-looking forward, ino-move forward, na lagi natin maaalala na yung weakness noon, yun yung magiging strength natin para harapin yung buhay natin. At yung mga alaala po na yun yung magiging lakas natin para magpatuloy tayo sa buhay at kung ano man yung mga pagkakamali na papalitan lagi ng pag-ibig. Ngayon po, pasensya na po, touch po talaga ako. Ayun po, ngayon naman po, tawagin natin si Sir Melvin para po sa yung panganay na anak na lalaki nila at mag-share sa amin kung paano na rin yung father si Sir.
young, I've been experienced for my family everything anyway. Like when I'm young, like that time, it's like my dad is really always there for me anyway. I never pareho kami ni Ruel na parating nandoon para sa amin dalawa. Like, even nung wala pa si Gia, like, kami dalawa parating ni Ruel lang. Kahit nga magka-birthday kami, at hindi kami pareho, hindi mo kami kambal, na pareho yung parehong suot kami, pareho parating. Like, I think I'm always surprised that one, like, parati that time, like, talagang na-experience namin, like, very, very young kami, like, nandun dati na nagtatrabaho para sa amin, like, kung ano yung kailangan namin. Like, it's like, parang tama rin lahat rin naman. There's no families, no family is perfect. And parating, always meron parating something you still needed more. That you can expect that yung kailangan mo, yung pa-importante. And I would say, it's happening for us. Being honest, we experience to be a broken family, and di namin nagsisiyan that we get a broken family. I think being a broken family too, like, I think we get more early mature, that we learn what happened to our family. And plus, now that we learn and we experience, also we also learn that we experience that our own family, that what's not supposed to be happening. Anong generally, what's generally we need to improve it, and what we need to be priority, right? It's like when I learned from my dad, hindi ko pinagsisihan, like, we learned experience, we learned how my dad we work for us, and we also learn from my dad that she worked hard for us to do everything para sa amin that time. Kaya rin kami natuto how to be hardworking and to be a leading, like, for sa own family namin lahat. Like, and I love my dad. Like, kahit anong mangyari, he's always there. Hindi niya lang pinapakita. Talagang kahit na iutos niya, alam namin na nandun siya. Like, hinihintay lang din siguro ang pagkakakaulisan na sabihin sa amin na sorry sa lahat na hindi namin na-experience ng matagal na hindi lamang namin narinig sa kanya na kung ano yung na ginawa niya, bakit kami iniwan, saan kami tinapon, o saan kami nagkasama-sama ulit. Yan. The best part, kagaya yung sinabi ng ultimo, hindi namin naranasan ng mga kasamahan dali namin super early. Like, talagang, hindi pa siya broken, pero nandun pa rin siya. Pero as to be a present para sa amin, hindi namin naramdaman yun. Hanggang bumalik na lang kami sa Vancouver. Nandun kami kita-kita na konting, siyempre, on the first time na magsama-sama, first year na magsama-sama kami, nandun pa rin yung kailangan namin. Like, okay, dad, okay, dad, gano'n lang. Pero, hindi siya nag-step in na hindi niya pinipilit na maging close agad sa amin. Dinahandahan niya. Right? Hanggang one day na dumating na lang mga apo niya. At we saw all the changes from my dad. Siguro, like, nakita niya yung mga apo niya as
Kasi yung mga anak niya dati na ngayon may time siya. At almost every week noon, my mom and my dad, they have their own place na parang naging almost every week na kailangan namin family dinner o family meeting sa family, sa parents namin. That's like every day before. Like, but just like you say, it's like when my dad's getting older now, his patience is getting shorter and shorter, right? And I'm not blaming my dad if they separate again with my mom, but the only important for me is that, and for my brother and sister, that they both happy in a way. Plus, we always there for my dad too. Kung ano decision ng mami ko, o decision ng dad ko, wherever they have, wherever even like separated, we always there for each other for them. Right? I'm happy for my dad that he worked so hard too. He helped my mom, like cleaning. They have their own part-time job, and kahit ano, they work so hard. Plus, first time ko lang dati ko narinig ko naman sorry sa amin lahat, that I never experienced since when I'm very young. That bago siya malis, sinabi niya sa amin na sorry sa lahat. Sorry sa lahat, sa asawa ko, sa amin, sa mga sa mga apo niya, say sorry. Right? I think that's already, I think the trigger point in my mind that di ko na sinasabi sa mga kapatid ko na I think that's gonna be this one the last makikita kang ko. Kasi I feel it before bago siya to go to Earth, to go back here. Na kahit na nag-usap ng mga kapatid ko about planning na to set up yung November flight ng daddy ko. In my mind, I already feel it already. This is last vacation this year. Sorry. Hindi ko na sinabi sa mga kapatid ko. Kahit pinapalanan nila na, oh, your dad's gonna be, oh, sino mag-i-stay? Kanina mag-i-stay na 1 week or 2 weeks sa Vancouver. Then we're just gonna set up ulit yung flight natin. I just say, okay lang. Hindi ko na sinasabi na talaga lahat. Even sa asawa ko, sinasabi na. I think that's my dad. That's not talaga. Yeah. Yeah, I accept it anyway. That's he's a good man, as I would say. He's a good man. I learned a lot from him. I will not say the bad thing, but I learned from the bad thing, experience to a good thing. That's the thing. Thank you. Sorry. Salamat sa lahat. Share lang ko din ako ang sa dati. Actually, si dati katama ko si Jerry. Pagdating ko sa kanya, mapagbigay ko siya sa amin. Ano ko sa akin ko, Jerry, ang dalawang babae. Ano ko yung hilingi namin sa kanya. Kung kaya naman po nagbibigay, ano na po nung nakarating na po siya sa Canada. Sport po kami sa kanya talaga. Malugit po siya. Especially sa aming dalawang babae. Every day na uuwi po siya dito, magsusundiin po namin siya. Pag sinabi niya, actually favorite po niya, uuwi po siya, kakain kami sila sa box. Pag-review niya, hindi ganda yung hipon.
siguro pag sinabi mong bad memories, hindi mo siya iisipin bad, lalo na kung may kasamang pagmamahal yung mga memories na yun. Tama, walang perfecto. Ang dami kong pinagdaanan ng pamilya namin, pero isa siguro pinagpapasalamat ko na kahit hindi hiwalay sila ni Mami, naging civil sila sa isa't isa. Every time na may mga events sila, birthday, lalo pag birthday ni Mami, lagi siyang nandoon. Dad, so number 8, nakakabigla lang, inulat mo kami lahat. In-expect ko, pagbalik ko, makabukang pa kita. Pero sabi niya, di ba, everything has a purpose. Hindi mo kita naabutan ngayon pag uwi namin. Masaya ako dahil kahit pa paano nakasama kita doon sa Canada. Nalala ko nung taon ako, tuwing lalabas ka, pag uwi mo, may dala-dala kang magka, tapos sasabihin mo sa akin, Che, binili ko yung favorite mo. Salamat ka. Salamat. Salamat sa lahat. Sa pagmamahal sa amin, alam kong mahal na mahal mo kami. Minsan lang talaga, kasi hindi ka namin naiintindihan. Pero alam namin na kapag kasama mo kami, yung mga apo mo, alam ko, doon ka masaya. So, by that, see you soon. Huli, magkita-kita pa rin tayo. So, salamat sa lahat. Salamat sa magbibigay sa akin mga kapatid na to. Salamat po. So, yun na po. So, gusto ko magpasalamat sa lahat. Sa mga pamilya, sa mga relatives po namin, sa mga kaibigan, sa lahat po ng tumulong po. Dahil lalo na po nung wala pa po kami, hindi pa kami nakaka-uwi. Sa lahat po ng tumulong po sa kapatid ko. Sa tita ko, na alam kong haba ng pasensya mo kay Daddy, pero alam kong mahal na mahal mo siya. Salamat din po sa mga pumunta po, nakiramay mo sa amin. Salamat po tita, kay Tita Lilia, kay Tito po. So, all the way from Kalinga po, pumunta po sila dito. At dinamaya po nila kami. Dahil nga po wala rin po si Mami, so nagkaroon po kami ng nanay at tatay sa katauhan po nila. Salamat din po sa, lalo na po sa special mention po talaga sa inyo si Ma'am Aileen. Dahil talaga po, nangyari po kay Daddy, agad-agad po, kung tinawagan ko po siya, tinulungan niya po kami agad na maayos si Daddy. Dahil nga po, ang hirap po kapag, yung hirap kapag wala ka, malayo ka, tapos may nangyari po ganyan. So talagang, ginahit po niya yung kapatid ko kung paano po yung gagawin sa pag-aasikaso kay Daddy. Hindi na po kami iniwan po hanggang sa ayos po namin si Daddy dito. Hanggang sa nasa kanila po ako, kinakausap po niya ako kung ano dapat namin gawin. Salamat po rin sa Villa Puente. So, parent po namin siya sa school, si Daddy po namin dati yung anak niya. Ayun po, sa mga kapatid ko, salamat. Talagang, isa ito sa, siguro yung pagpunta ko sa kanta, isa yung pinaka-importante sa buhay ko. Hindi mo tayo na kumpleto. Na naiwan si Cherry dito, pero salamat kasi nagkaroon ako ng chance na makasama kayo. Dati siniisip ko lang, napaka-imposible. Nung pauwi ako dito, nasa aeroplano ng magkakapatid, bigla ako naisip, sabi ko, pag inisip natin yung death
napakasal. Pero sabi ko, biglang umalis sa akin, parang, alam niyo, parang kinausap ako ni Lord, parang sabi niya, yung death, hindi siya bad thing para sa akin. Parang sinabi sa akin, Lord, hindi siya bad thing. Parang naisip ko na, parang sinasabi niya na, it's a blessing. Blessing kasi, kumbaga, blessing na hindi na siya nahirapan. Blessing na dahil sa kanya, pinumpleto po niya kami. Matagal ko nang wish na magkasama-sama kami dito sa Pinas. Na makumpleto po kami kasi pag uuwi sila, isa-isa lang. So, ngayon pag naisip ko sa para sabi ko, God, thank you. Kasi you make it possible na magkasama-sama kami. Hindi man naging maganda yung reason kung bakit kami magkakasama. Pero salamat, Dad. Ikaw lang pala yung maggagawa ng way para magkasama kami. Makauwi din sila dito. Mahal na mahal ka namin, Dad. Ano man yung mangyari, ano man yung nangyari sa pamilya natin. Mahal na mahal ka namin. So, salamat po sa lahat. Yung ano po ni Daddy is, tomorrow po, so ito po yung magiging last na lamay po niya. Tomorrow po, i-cremate na po namin siya. Ito lang din po sa sanctuary po at 10 a.m. po. So, yung mga, gusto rin pong ano po sa amin, sa pagdating po kay Daddy sa huling ano po niya, you're welcome po to, nasamahan po kami. And then afterwards po, ilalagay po namin siya sa may Antilla, sa may Saint Martin de Porres po. So doon po namin siya ilalagay po. Pero patutulogin po muna namin siya ng isang gabi sa bahay po namin para makasama din po namin siya. Thursday po namin siya ilalagay sa Saint Martin de Porres po. Again po, maraming salamat po sa lahat. Sa lahat po ng mga tumulong sa mga tito ko po, sa kapatid po ng mami ko, salamat po sa inyo talaga. Every time po na may mga kami sa family, nandun po sila lagi. Yung mga nagbigay po ng food, salamat po sa inyo talaga po. At yung mga dating mga kaibigan, na matagal po namin hindi nakikita, salamat po sa pagpunta po dito at pagdarag din po sa amin po. Salamat po again po. Salamat po. Bago muna ako pala si Junior. Si Reynaldo Jose Junior, my senior. Sabi ko kanina, hindi ako iiyak. Nakita niyo naman yung video, di ba? Wala akong pa-picture ng dati ko. Nakamit dalawa lang. Hindi ko alam dito bakit. Siguro, ito yung chance na nandiyan siya, mag-video tayo kami. Ngayon, 43 ako. It's been like half of my life na hindi ko alam may daddy ako na, to be honest. Ako yung pinakahuli na bunso na sa magkakapagsabi nila na malayo sa daddy ko. Yung nakilala ko siya, I guess, nasa Bicol, actually nasa ano pala kami niya, siguro mga 6 years old. Doon ko pala nalaman na may daddy ako. Siguro mga 12. Doon ko naramdaman at pinaramdam niya sa akin na magiging isang tatay para sa akin. Kahit marami mga problema dati na ako
ako yung kumalo sa kanya na nandoon na mayroong dating mga problema. Nandito kami sa Philippines. Ako pa yung nautusan ng nanay niya na bisitahin siya at puntahan siya doon. Dala siya ng pagkain at the age of 12, 13 para pagtapos siya doon. Yung mga naalala ko sa kanya. Hindi ko alam kung gusto ko magtapos sa kanya. Dahil sa mga narinig ko sa mga kapatid ko na at least sila na mas matagal nila nakasama ng dati ko sa mga panahon na yun. Yung nandun na kami sa Canada naman, malayo siya sa bahay ko rin. Pero yung mga time na yun talagang kailangan niya ng tulong. Sa paglipat, tatawag siya sa amin ng wife ko. Kung kailangan niya ng tulong, kahit may trabaho, kailangan ko malis sa trabaho, okay lang. Puntahan ko siya doon. Yung time na bago siya yung unang umuwi dito, kailangan yung mahahanapan mo ng mag-isa. So, umuwi siya sa bahay, pinag-stay ko siya. Dalawang araw, kaya ako nagandi sa kanya sa airport. Happy ako kasi yung time na yun, first time kong nakasama dati kung nakasama ko kumain sa table. Kung may party mo siguro, alam niyo naman pag may mga party, kanya-kanya upuan, di ba? Pero ako yung time na yung bago siya umuwi, kasama ko yung mga anak ko, asawa ko, at nandun siya. Ang saya-saya ko. Sinabi ko sa asawa ko, first time natin nakasama si daddy na ganito. Nasa bahay siya. Naaawa ako. Yung time na yung mga kalagayan niya na yung mag-isa siya. Lalo na yun, tinulungan ko siya nung unang lipat niya, yung bahay na, hindi ko alam kung nakakain ba siya ng maayos? Nakakatulog ba siya doon sa lugar na yun, na place na peaceful na wala siyang iisipin? Kaso kahit may problema sa pamilya namin, Dad, naalala ko ito, bawa kayo sa akin. Sabi nyo, kahit anong mangyari, ako yung junior nyo, di ba? Naalala ko, Dad, hindi nyo naparamdam sa akin, pero sinubukan nyo, Dad. Tapos kanina, tuloy siya ko, Dad. Alam ko, nagparamdam kayo, Dad, eh. Alam ko, nagparamdam kayo sa akin, Dad. Hindi ko alam kung Dad, thank you, Dad. Kahit pa paano, Dad, alam ko, dinamdam ko sa amin, magkakapatid na nagkasama-sama, especially dahil sa mga ako nyo, na nakita niyo lahat sila, na minsan nalilito kayo, kung ano mga panghalang ako nyo, naalala ko pag nalalapit na ako, pag sinasabi namin, kiss kay Lolo, magkat kay Lolo. Sabihin nyo, sino ba yan? Ikaw na ba yan? Dad, gusto mo eh. Malaman nyo ba? Alam ko, nasaktan din ako sa nangyari. Pero,
Mahalin mo kita. Alam niyo ako yung pinakamalayo sa magkakapatid. Pero never ako nagalit sa inyo. Siguro nagtampo, pero ang galit hindi nawala. Wala talaga. Yung mga pagkakamali nyo, alam ko, pero wala na sa akin yun. Dahil sinubukan nyo. Sabi ko, hindi ako iiyak, pero ito. So ngayon, dahil gusto kong ibigay sa inyo ng isang magandang prayer na gusto kong maramdaman mo na kabis lahat kami nagmamahal sa iyo. At gusto namin maging clear up sa lahat na maging okay, peaceful, na nawala na kayo sa amin, na matatanggap na namin, alam namin masakit. Thank you. Thank you po sa lahat-lahat. Sa pag-aalaga at sinubukan yung maayos ang lahat sa aming magkakapatid na ito na yung vision na magkasama-sama kami. It's been 25 years ngayon lang nangyari na magkakasama-sama. At ito yung dahilan dahil kayo dahilan siguro way nyo na rin, way ni Lord, na maging okay na kayo, na hindi na kayo mahirapan. Gusto ko lang kung mag-closing prayer po sa dalig po. Ano pa samahan na po ako kung matayo po. Lord, thank you, Lord. Thank you for tonight. Sa mga tao po, Lord, na dumalo po, pumunta po dito sa last, nasamahan niyo po kami sa dati po. And Lord, forgive us, Lord, kung ano man yung mga hinanakit, Lord, at yung mga hindi magandang mga nangyari. Patawarin niyo po kami, Lord. And Lord, I pray for my dad na bigyan niyo po siya ng isang magandang tahimik, Lord, na at pagmamahal na ibigay niyo, na bibigyan niyo sa amin, na ngayon wala na siya, Lord. Alam namin, Lord, na mahirap tanggapin na wala na siya sa amin. At sa mga taong nakapaligid sa kanyang mga kaibigan. Lord, I pray for the whole family, Lord. My brother, my sister, my mom, at sa mga yung mga asawa ng mga ate ko po. Alam po kung gusto nila hindi po mag-share ng magandang message para sa dati ko, Lord. Alam nila po, Lord, touch their heart, Lord. Lord, I pray for my dad for sana, Lord, na binigyan niyo po sa kanya na maging masaya po siya sa taas mo kasama niyo po, Lord. At patawarin niyo po siya, Lord, kung ano man yung mga nagawa niya rin, Lord. At alam niyo naman po, Lord, na
will niya na maging isang mabuting ama po, Lord, sa amin. And I pray for everyone here na sumuporta at binigyan po kami ng lakas ng magkakapatid po dito na nagkasama-sama po tayo, Lord. We thank you, Lord, for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.